Come on, let's clap our hands before God. Oh, Jesus, we thank you, Lord. Say, to you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I believe in my faith. Yeah. Nothing is impossible. Come on, let's clap our hands before the Lord. Oh, nothing is impossible. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, declare to the Lord. Deep down I know that you're here with, you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. We believe, Lord, I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Come on, let's declare. Through you, light out the road, strongholds are broken.
Amen, amen. Sige po, welcome po sa tahanan po ng ating Panginoon Diyos muli sa oras pong ito at welcome ko muli ang lahat na narito at mga bagong dating. Pwede po ba tayo po ay tumayo na sa oras ito at tayo po ay magsisimula na at alam ko po malalayo yung mga pinanggalingan natin but right now I encourage everyone na ito pong oras pong ito ay patuloy po natin na hingin po yung kalakasan na nagmumula sa Diyos na ang Lord po ang ating kalakasan, ang Diyos po ang ating magiging sandigan po sa oras pong ito, ang ating pong ang magbibigay po sa atin ng kakaibang excitement na nawa po patuloy po natin nakapanalika na maranasan po ang presensya po ng Diyos. Amen? Excited po ba tayo umawit sumamba sa Panginoon? Hallelujah. Minsan pang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At sige po, patuloy po tayo nasasamba, aawit sa Kanya, na may kagalakan, na may kalakasan. Hallelujah, Jesus. Come on, let's give Him praise. Hallelujah. Yes, let's clap and for God. Give your hands to Jesus. Make your worship to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. To our Lord Jesus Christ. Amen. Huwag tayo maya pumalakpak, umawit, sumigaw sa Panginoon. Hallelujah. Come on. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands. Come on, lift my hands to God. I lift my worship to you. I love you more than I can say. Oh, we love you, Lord. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. The world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. Come on, let's lift our voice to God. Hallelujah. Hey, hey. Let's lift our voice. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify the Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. Yes, hallelujah, Jesus. We'll adore you, Lord, forever in our lives. Love you always. Come on, sing it to the Lord. Declare to God how much you love Him. Say to God how much you love the Lord. Oh, I love you always. Yes, we love you, Lord. Oh, I love you always. Yes, Lord. Oh, I love you always. Oh,
moment then you set me free. Let's give Him glory. I give You glory, glory. I give You glory, glory. I give You glory, glory. Jesus, I give You glory, glory. I give You glory, glory. Yes, Lord. We give You glory. Jesus, yeah. Hallelujah. Let's continue to declare how beautiful our God. Yes, oh Lord. Oh, how beautiful are You, Lord. Yes, it's Your word. It's Your word, And it's Your love, Lord. it's Your love. Oh, how glorious Oh, how glorious are You, Lord. It's Your power. And it was the cross that saved me. Oh, and rescued me. Just a moment then it set me free. I give You glory, glory. Come on, say, I give You glory, glory. I give You glory, glory. Jesus, let's give Him glory. I give You glory, glory. I give You glory, glory. I give You glory, glory. Jesus, with that crown of thorns, You became mine. Let's declare with the crown of thorns. With that crown of thorns, You became my king forever. With that crown of thorns, You became my king forever. With that crown of thorns, You became my king forever. With that crown of thorns, You became my king forever. With that crown of thorns, You became my king forever. That saved me. Everybody come on, let's sing our voice. And rescue me. Just a moment then. Can you sing it to God right now? That saved me. That saved me. Yes, who You are. And rescue me. Just a moment then you set me free. I give You glory, glory. I give You glory. Let's give Him glory. I give You glory, glory. Jesus, yes, we give You glory, glory. Oh, glory, glory. I give You glory, glory. Jesus, yeah. Oh, we give all the glory. We give all the praise to You, Jesus, who saved us. Oh, yes, You are. Thank You, Lord. Thank You, Holy Spirit. We give You glory. We give You praise, oh Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy kami narito sa iyong tahanan, O Diyos. Lord, narito ang iyong mga anak na patuloy na lumalapit sa iyo. Patuloy na iniaalay ang kanilang mga buhay as a living sacrifice to You, O God. Here they are, Father God. Church, sa oras na ito, patuloy na hiningi ng Panginoon. Walang iba kundi ang iyong buhay na patuloy mo isurrender sa Kanya, na patuloy mo ipagkatiwala ang iyong buhay, na si Lord ang gagawa, si Lord ang magbibigay ng pagpapala at ang patuloy na mananagumpay sa buhay mo no matter what happened. That's why as we worship God right
Pray to God. Akinin mo yung awitin na ito na isang panalangin na habang inaawit mo ito, patuloy ka lumalapit sa Diyos na ikaw lamang at siya ang magkausap sa oras na ito. Yes. Talk to God. Yes, God. Make this as a prayer. Hallelujah. Come on, lift your voice to Him. Create in me Come on, church, huwag kang mahiyang makipag-usap sa Panginoon. a heart that Huwag kang mahiyang pumikit, huwag kang mahiyang umiyak sa harapan ng Lord sa oras na ito. 'cause I wanna be We want to be. Hallelujah. who you want me to be. God is listening to you right now. Yes, oh God. The depths of my soul, my voice starts to moan. 'Cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit. Holy Spirit. Overwhelm us, Lord. Overwhelms me. Holy Spirit. Holy Spirit, use me For your glory. Oh, for your glory. Let's declare to the Lord, here's my life. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Yes, oh Lord. Yes, come on. Continue to worship God alone. Oh, and no matter when, Hallelujah, Jesus. Lord, I will go Where you want me to go. Holy Spirit. Holy Spirit. with me. Overwhelms me. Holy Spirit. Holy Spirit, use me For your glory. For your glory. Here's my life. Here's my life. Let it be a living sacrifice. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. Here I am. Yes, Lord, here I am. Jesus, let your will be done in me. All that I am. All that I am, surrender it to your hands. I surrender. I give it all. Come on, church, sing it to the Lord. My heart is Jesus, I'm living for you right now. Jesus. That's how we live for you, Lord. You have it all. My heart and soul. Jesus, I'm living. Oh, I give
We live to give you praise. We live to follow you. Because we are made to worship you, God. We believe in you, oh God. That's why, Lord, we are here. We want to declare to this world, to your people, that you are God. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang Diyos na namatay para sa amin, para kami magkaroon ng panibagong buhay. That's why narito kami, Panginoon. Patuloy mo kami gamitin, Panginoon, na yung instrumento upang maging liwanag sa mundong ito, upang maging daan, Panginoon, sa mga anak mo, Lord. Hindi pa nakakilala sa iyo, na patuloy ka namin may pakilala sa mundong ito na ikaw ang Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Hallelujah. Oh, yes. Love unfailing, overtaking my heart. You take me finding peace again. Fear is lost in all you are. So I would give the world, and I would give the world to tell your story. Cause I know that you called, yes, God called you. I know that God chose you. I've lost myself, but good within your promise. And I won't hide it. No, I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Oh, you are God.
are your servant. We will follow you, O God. That's why, Lord, patuloy kami na narito sa oras na ito na lumalapit sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na kami tinawag mo. Naniniwala kami na kami pinili mo, Panginoon. That's why, Lord, ano man yung nais mong ipagawa sa buhay namin, Lord God. Lord, hinihingi po namin na mangusag ka, Lord God. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy ka na kumilos sa aming mga buhay, na ano man ang nais mong ipagawa sa iyong mga anak, ano man ang mga revelation mo, Lord, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak sa oras na ito, sa mga taong di pa nakakakilala sa iyo, Lord God. Right now, Lord God, let the power of your Holy Spirit be with us, be with them, O God. Ikaw ang patuloy na mag-touch sa bawat puso, sa bawat buhay ng bawat isa, Lord God. That, Lord, we will continue to declare and share and tell the world of your story, that you are God, that you are our Savior, na kami pinili mo, na kami tinawag mo, na kami ay pinagaling mo, na kami ay pinalakas mo, na kami ay pinagtagumpay mo sa aming mga buhay. Na Lord, ano man ang mga pinagdadaanan namin, Lord God, ano po ang sitwasyon, ano po ang struggle sa buhay namin, Lord God, right now, we believe na kami tagumpay na. We believe, Lord, na nalagpasan na namin ang lahat sapagkat kasama ka namin, sapagkat pinili mo kami, sapagkat tinawag mo kami, Panginoon, na yung sariling anak at higit pa, Panginoon. That's why we thank you, Lord. We declare victory. We declare healing in this place. We declare your anointing to your sons and daughters, Father God. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you, Jesus. May isa pa malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. To God be all the glory. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. And all the time. Praise the Lord. Talagang ang Diyos po ay hindi po nagbabago. No? Amen. Siya po ay tunay na mabuti na po anuman po ang ating sitwasyon sa ating buhay. Ano po? Ang Diyos po ay patuloy na tapat sa ating mga buhay. So, good morning po.
Ay, good afternoon na. So, yan. Salamat po sa Panginoon dahil napakabilis po ng panahon, ano po, ng oras, ng araw, at tayo po ay, again, narito po sa bahay ng panambahan ng Panginoon para muli ay ating sariwain ang kanyang kabutihan, okay, ang kanyang katapatan sa ating buhay. Okay? So, yan, may mga bisita po tayo ngayong umaga or sa araw pong ito. Parang kilala ko yung nasa gilid na yun sa dulo. Si Ate Fe. Welcome po kayo, Sister Fe. So, yan. Mga tropa yan ni Ate Janet sa Laos. Wait, well, andito rin si Ate Luz, no? At si ate, yung katabi niyo po. Nilda. Bali, kamag-anak niyo po. Okay. So, yan. Salamat. And also, welcome din natin. Yan, welcome na kanina ni Pastor Jeff, ang ating mga ilang kabataan. Ano po? Okay. So, salamat sa Panginoon again dahil tayo nga po ay minsan pa ay dinako po niya sa kanyang lugar para siya po ay ating patuloy na pasalamatan. Ano po? Okay? So, kung napapansin niyo po, ang ating pinag-usapan sa buwan po ito ay regarding po sa salita po ng Diyos. Ano po? The Word of God or the Bible. Ano po? Alin po mga kapatid ay parang nakita ko po na parang pinaalala po ng Diyos na ito dapat ang ating pag-usapan sa buwan pong ito. Alam niyo po, nawala rin sa isip ko na ang January pala ay tinatawag pong the Bible month. Sino nakakaalam? Alam niyo ba yun? Okay. So, nangahulugan po ng ang January po ay ito po ay parang ibinaba na presidential decree na po sa ating bansa ni Presidente Duterte na ang January po ay buwan ng pagbabasa ano po, or pagsasaliksik ng salita po ng Diyos. Amen? So parang nagtugma po yung ating topic, ano po. But anyway, hindi ko po sinasabi na dapat January lang po tayo magbabasa ng salita po ng Diyos. Amen? Mamaya, in 11 months, hindi ka na nagbasa ng Bible kasi nantay mo pa yung January. Ano po? Kakalungkot naman yun. No? But anyway, ngayon po ay muli ating pong pag-aaralan po muli ang salita po ng Diyos regarding the Scripture of God. Ano po? Lalong-lalo na po ito kung paano po niya pinapaunawa ng Panginoon nung siya po ay mag-resurrect doon sa kanyang mga alagad. Okay? Paragi po niya binabanggit yon na sabi doon, ang anak ng tao will suffer and in 3 days, sabi doon siya aharap or harapin niya ang kamatayan and in 3 days, he will rise again. So, nangyari po yan. Okay? So, tingnan po natin, ngayon pong oras pong ito ang ating pag-aaralan. Dito po sa aklat po ng Lucas. Po. Okay, meron po kayong Biblia diyan. Ay atin pong basahin po ito. Liling po, tayong lahat ay muli ay tumayo. Sige po. At habang atin pong binabasa ang salita ng Diyos sa mga pagkakataon pong ito. In Luke chapter 24. Yes. Yung last chapter po ng Lucas. Mula doon sa verse 40, andyan po ba sa ating screen? Sabi doon ay, ibasahin po sa NIV. Sabi doon, when he had said this, he showed them his hands and feet. And while they still did not believe because of joy and amazement, he asked them, do you have anything here to eat?
there gave him a piece of broiled fish, and he took it and ate it in their presence. He said to them, "This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms." Verse 45, then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, "This is what is written. The Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem." In verse 48, "You are witnesses of these things. I am going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high." Puri po ang Diyos sa kanyang salita. Tayo po ay dako sa panalangin. Sige po tayo manalangin lahat. Pumikit po tayo. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, dakilang Ama, patuloy po kami na lumalapit, O God, sa trono mo sa oras pong ito, Panginoon. Patuloy din po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba sa harapan mo, O Diyos, na tunay na kami nga po ay walang magagawa kung ikaw po ay hiwalay sa amin. Kaya kinikilala po namin sa oras pong ito ang iyong pangunguna. Hiniling din po namin ang pangunguna ng banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, teach us, guide us, speak unto us, Lord, according to your word, Lord. Ano man pa yung mensahe na gusto mong iparating sa amin sa oras na ito. Lord, patuloy mong ibukas aming spiritual eyes and spiritual heart, Lord, nang sa gayon amin pong maunawaan ang iyong buhay na salita. Marami pong salamat, Ama. Pinagkakatiwala lang po namin sa iyo ang lahat po namin gagawin, ang lahat po namin pag-aaral sa oras pong ito. Ikaw lang ang makita, ang may taas at mapapurihan ng iyong mga anak sa lugar pong ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Ito aming dalangin. Tayo pag magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Tayo po ay makakaupo na. So, dito po sa ating pag-aaral, ngayong oras pong ito ay pinamagat ako pong The Holy Spirit gives understanding. Okay? Sabi doon sa ating pamagat. Dako po tayo sa ating introduction. Sabi doon, the Holy Spirit is the third person of the Trinity of God. At mga kapatid, speaking of doctrine, ano po, about God, mahalaga po ito na malaman po natin yung katotohanan na sinasabi po ng Biblia regarding the Trinity of God. Ano po? The Bible is saying na there is one God but in three persons. Amen? Dapat po ay ganun po yung ating pananaw. Dapat po ganun po yung ating pagkaunawa sa sinabi po ng Biblia. Amen? Hindi po natin sinasabi na mayroon siyang Diyos, siyang Ama, siya rin ang Anak, at siya rin ang Holy Spirit. Mali po yan, no? But, sabi ng Bible, there is one God, but three persons, the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Okay ba tayo doon? Amen? Okay. So dapat po, yun po ang ating beliefs. Ano po? Yun po dapat ang ating paniwala. Ano po? Kasi malinaw na sinasabi ng Biblia na mayroong Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen? Okay. So mayroon po mga nilagay na ilang talata dito po sa ating panimulang pag-aaral. Okay? Sabi ng the Holy Spirit is the third person of the Trinity of God. So marahil ang iba po sa inyo ay isipin na ang Holy Spirit ay isa lamang parang isa lamang
sabi nating ghost o whatever, medyo delikado yan. Okay? Ang Diyos ay pwede lang po magsalita sa atin sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Hello? Amen? Once you read the Word of God, doon po magsasalita ang Diyos sa atin. Amen? Malinaw po, no? Okay? So that's why, napahalaga po ang pag-aralan po natin ang salita po ng Diyos. Ikalawang bagay, ano po? On the second functions, ayon dito sa ating pinag-aralan, sabi doon, the Holy Spirit will give us boldness to preach about Christ. Balikan po natin ating talata. In verse 46, sabi doon, He told them, this is what is written, that Christ will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations beginning at Jerusalem. So mga kapatid, malinaw po dito na sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pamamagitan po ni Kristo. Amen? Kay Kristo lamang po, no? Malinaw po ang sinasabi ng Biblia. So that's why God is, sabi doon, is causing us to preach His Word, no? Share His Word, no? Sa mga tao. Okay? Yan po ang sinasabi rito. So, sabi doon ng Holy Spirit ang magbibigay ng courage. Ano po? Sino ito makapagsabi na napakatapang mo na magsalita sa harapan ng tao? Sino kaya? Si Lourdes? You're bold enough to speak in the big crowd? Na pwedeng sabi mo, oy, magsisi na kayo ng inyong mga kasalanan. Di ba? Pag tumayo ka dyan sa parang mahirap gawin, Okay? Pero alam po, magagawa lang ng isang tao yan kapag siya po ay pinapangunahan ng banal na Espiritu Santo. Amen? Hello? Kaya nga po, ako hindi ko sinasabing ang kapal na ng mukha ko, Alam po, sabi nga ay, ang kultura namin ay laking kami, laking bundok, Ano yun? Laking bundok. Sabi nga ng asawa ko, pag minsan medyo galit, Kasi laking bundok ka Kaya ganyan ka. Ibig sabihin, mga kapatid, na yung para bang, pag nakakita ka ng tao, lalo na pag medyo sa tingin mo, parang ganun ka. Uy, parang takot ka. Hello? Diba? Parang kayong humarap sa tao. Ganun po tayo. Okay? Wala tayong kakayanan, wala tayong lakas ng loob na humarap or magsalita, lalong-lalo na ang magpahayag ng salita ng Diyos. Tama ba, Pastor Jack? Di po ba? Pero mga kapatid, na sinasabi nga dito ng Biblia na we can speak boldly the Word of God once the Holy Spirit is convicting us. Pag siya na po yung nagsalita. Minsan nga sabi nga, parang minsan pag nakakita ko ng tao, parang gusto kong mag-share ng Word of God, sabi ko, wag na lang. Kahiya, Okay? Parang gano'n. Pero, pag andun po yung conviction ng banal na Espiritu Santo, gawin po natin. Amen? Kaya alam po, ako, di sa sa tinatas natin mga ilang kabataan natin po dito, na nakapag-invite na sila, mga kaibigan din nila dito sa church. Okay? It means to say na, doon po yung part ng kanilang, doon po yung binigay ng courage ng Lord, na mag-encourage din ng ibang kabataan, lalong-lalo na, doon sa hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Jesus. Amen? So, yan po yung mga kapatid, ang binibigyan din po dito, na ang boldness dito, mga kapatid, na sinasabi ay yung makapamuhay po tayo ng mayroong tama sa harapan po ng Diyos. Amen? Ito po sinasabi yung boldness. Ibig sabihin po, kahit sa anong sitwasyon ng buhay mo, kahit nandun ka ang kasama mo ay hindi talaga mga maka-Diyos, but still, you live for God. Ibig sabihin, nandun pa rin na pinangahawakan mo or sinasabi mong,
ako ay anak ng Diyos. Amen? Yan pong gusto sabihin dito that God or the Holy Spirit is giving us boldness, no? To stand for His Word. Okay? Na panghawakan or ipaglaban talaga natin ang salita po ng Diyos. Amen? Hello? Dapat po talaga ipaglaban po natin ang salita ng Diyos na siya lamang pag-asa ng bawat isa sa atin. Ng bawat tao sa buong mundo, mga kapatid. Kaya nga po palagi ko sinasabi sabi ko, kung ang tao sa time po natin ngayon, alam po, kung talagang may Kristo sila, may Diyos sila sa puso nila, sa buhay po nila, kahit anong pandemic na yan, wala tayong dapat ikatakot. Amen? Okay? Kasi, the Bible is saying na in the beginning, the Word was with God. And the Word was God. Okay? Ibig sabihin, malinaw po na sinasabi ng Biblia na ang salita ron ay walang iba, si Jesus. The Son of God. Amen? In John 1:1. Okay? So yun po ang kalawang pangsos dito, sinasabi ng Holy Spirit. Ano po? He will give us boldness to preach about Christ. Okay? So sabi doon, it means the Holy Spirit will cause us and give us courage. Okay? To preach the Word of God. Mga kapatid, speaking of preaching, ano po, hindi po lang dito sinasabing nagpipreach ka dito sa harapan ng tao. Hindi ho, no? Okay? Kahit nagbahay ka, sabihin mo lang sa kaibigan mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. Okay? Ano mang problema mo, pagkatiwala mo sa Panginoon. Okay? Yan po ay isang bahagi na mayroong nga kalakasan na ibinigay ng Diyos sa iyo sa pamagitan ng Holy Spirit. Amen? Okay? So yun po ang ikalawang pangasyon. Tatlong bagay. Sabi ron, the third function of the Holy Spirit will make us true witness or witnesses of Christ. Medyo may similarity yung kanina sa second point natin. Okay? Siya po yung magbibigay sa atin or siya yung mag-purify, siya yung magpapatunay na ikaw ay talagang, ano ba ang witness? Sa Tagalog, ano ba? Pagsaksi, ano? Okay? Pagsaksi na ikaw ay tunay na binago na ng Diyos. Okay? Kasi ano po, nakita ko lang po dito sometimes na alin po ang tao minsan po ay sabi nga napaka-judgmental, ano? Okay? Ano pag nalamang ay nag-church ka pala diyan sa born again, ganito. Church ka pala diyan sa sinasabing Christian sila. Pero alam niyo po ay parang sinasalamin nila yung buhay natin. Di po ba? Parang ang tingin po nila ay perfecto ka na. So, once na meron pong nakitang isang bagay na medyo hindi nila nagustuhan, ang sasabihin ay, akala ko ba Christian na yan? Di po ba? Akala ko ba born again na yan? Kaya sometimes yung salitang born again parang ano nun siya, no? Akala ko ba born again na yan? Bakit? Pag nagalit ay biglang nagmumura. Ano? Ganun ba tayo? Ha? Parang, nabibigkas agad, ano? Parang si Ageo, ganun, no? Bibig niya, oh. Okay? So, alam po, speaking of bad words, ano po? Nagganon rin tayo, di po ba? Naging buhay din natin yan, eh. Hello? Di po ba? Yung magmura o magsalita ng pangit, di ba? Okay? Alam niyo po dati, meron akong katrabaho, ano? Yung huling pinasukan kong trabaho. Alam niyo po, walang salita sa dulo nang walang P. Sabi ko, anong klaseng tao to? Minsan nga, binara ko siya, sabi ko, ano ka ba? Mura ka ng mura dyan eh. Mamaya isara ng Diyos yung bibig mo. Hindi ka naman kapagsalita. Ganun siya, oh. Bawat sentence, no? Katagaan ng sinabi, may mura. Naku.
Oo nga expression daw yun, ano? Pero mga kapatid, mahirap po yan, no? Okay? So, alam niyo po, kasi nature po yan. Hello? Nature po natin. As, sabi nga, nature of man. Hello? Nature po natin yan eh. Okay? Na, mayroon tayong ganun pag-uugali. Di po ba? Kaya mga kapatid, ang sinasabi nga dito, pinag-aaralan po natin, kukonference kayong tatlo dyan. Dito po, sinasabi nga natin na ang Holy Spirit ay siyang magpapatunay na tayo ay mga saksi ng Panginoon. Amen? Hindi po yung nag-iikot dyan ng mga saksi, ha? Sinasabi nila, iba yon, ha? Okay? Hindi yon, ha? Ang tunay na saksi ay yung mayroong Jesus sa puso po nila. Yung kumikilala kay Kristo as Lord and Savior. Yung kumikilala kay Kristo as Son of God. Yung po ang tunay na saksi ni Kristo. Amen? Yun po yun. Kaya, hindi ho tayo dapat malinlang sa bagay pong yan. No? Okay? Na sinasabi nilang, sila ang tunay na saksi. Hindi po. Tayo po ang tunay na saksi. No? Kaya, ang pinag-usapan po natin dito, sabi ng the Holy Spirit will help us to live a righteous living. Alam mga kapatid, wala naman talang makapagsabing napakabanal na aking pamumuhay. Hello? Wala po eh. No one can say. Di po ba? May ano tayo eh. May supply tayo dyan. Hello? Di po ba? Kaya, mga kapatid, ang talagang makapagpapatunay lamang sa atin na tayo ay talagang namumuhay ng tama sa harapan ng Diyos ay walang iba ang pagkilos at ang gawa ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Hello? Nakakaunawan po tayo? So mga kapatid, yun po yun, ano? That the functions and the work of the Holy Spirit, ano po? Is to give us or to create us a true witnesses of Christ. Ganon po yun, sabi ng Bible. Ano po? Okay? So mga kapatid, tatlong po yan. No? Tandaan po natin na sinasabi the functions or the work of the Holy Spirit, una, is to give us enlightenment. Ano po? Alam po, hindi lang sa Word of God, mga kapatid, ang sinasabi ng karunungan na pinibigay ng Diyos. Maging sa trabaho po natin, pwedeng ka bigyan ng Diyos ng katalinuhan. Hello? Maging sa pag-aaral po. Amen? Pwede po ibigay ng Diyos. Kahit nagdinegosyo ka, kahit anong gusto mo, ang ginagawa mo. No? Once you ask God, bibigyan ka niya ng karunungan. Amen? Hello? Pwede ba tayo palapakan ng Lord? Okay? So, ikalawang bagay, sabi doon, it will give us boldness, no? To share the Word of God. Okay? Kaya, tayo po, no? Tayo po ang gagamitin ng Diyos para ibahagi po ang kabutihan. And lastly, sabi nga, ang Diyos, through the guidance, the work of the Holy Spirit, ang magbibigay po ng tunay na saksi na tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? As we conclude, basahin po natin in Ephesians chapter 4. Ephesians po. Okay? Dito po na tayo magtatapos. Ephesians 4, mula 4 sa verse 30. Sabi doon, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Mga kapatid, pag sinabi pong, do not grieve the Holy Spirit, sabi sa Tagalog ay huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu Santo. Nahulugan, pag tayo po ay nagkasala, ay napipighati ang banal na Espiritu Santo. Amen? Hello? Nalulungkot siya. Okay? Nagigrieve, no? Okay? Nalulungkot siya. Pag once we committed sin, yun po sila sabi ng Bible,
Hindi tayo itatakwil na anak niya, hindi po. Kundi nalulungkot siya. Di ba parang sa isang magulang, kapag ang anak ay may nagawang kasalanan, parang nadadala doon, di ba? Okay? Apektado ka. Okay? Ganun po yan. Ano pa? Sabi doon, get rid of all bitterness. Alisin daw po natin ang mga bitter. Yung mga matatamis. Okay? Bitterness in our hearts. Ano ba? Ano ba? Rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. So, alisin daw po natin itong mga bagay na ito. No? Yung sama ng loob, yung galit, puot. Ano po? Okay? Tanong ko, ito ba yung umatake sa atin sometimes? Mga ganito? Puot, galit, no? Pero sabi ni Paul na iwaksin natin, get rid of all these things. Kasi once nangyari po sa atin ito, ang unang apektado ay ang banal na Espiritu Santo. Amen? Nalulungkot po siya. Okay? Once tayo po ay nakagawa ng mga bagay po ito. Sabi pa in verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen? Hello? Pwede ba tayo magpatawad sa kapatid natin? Siya may nagkasala. Or tayo may nakasakit sa kanila. Amen? Hello? Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, salamat po sa Panginoon. Salamat sa kanyang salita na siya po nagpapaunawa, una sa lahat, na mayroon po tayong Diyos. Ano po? We have God. At which is, sa time pong ito, the work of the Holy Spirit. Mga kapatid, kung ikaw po ay nagnanais, na ang buhay ay mapanatiling masigla sa harapan po ng Panginoon, always communicate with the Holy Spirit. Amen? Isipin po natin, palagi po natin sabihin, Lord, God, salamat po. Banal Espiritu Santo, salamat. Dahil, in spite na ako po ay makasalanan, ako'y hindi karapat-dapat sa iyo, pero ginawa mong tahanan ang iyong templo. Di ba? Sabi in 1 Corinthians 6:19, sabi doon, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Amen? Isipin niyo po, ang templong yan, ang templo pong yan na sa inyo, yan po ay templo ng banal na Espiritu Santo. Amen? Alagaan po natin. Amen? Bigyan ho natin ng pagpapahalaga. Pakainin po natin ng tama, which is the Word of God. Amen? Alin po, magiging maayos lang po ang buhay po natin, hindi lang po doon sa mga bagay na masasarap na pagkain. Ano po? Tama rin yun, masustansya. Ano po? Kailangan po natin yun. Pero in the same way, sabi ng Bible, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen? Mahalaga po ang salita po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay. Oh, praise the Lord. Thank you, Jesus. Pwede ba natin minsan pa? Sige po, tayong lahat ay tumayo at papurihan po natin minsan pa ang Diyos. Yung ating first worship song, nagsasabing, Lord, we surrender our life to you. Yes, Lord. Yes, O God. Hallelujah. Sige po, patuloy po natin. Pasalamatan, papurihan ang Diyos na buhay sa oras pong ito.
praise the Lord. Mga kapatid, sabi doon sa awit, I surrender my life to you. Nahulugan po na dito po sa oras na ito, God is speaking unto us. Nagsasalita po siya sa atin sa pamagitan ng kanyang salita. Now, challenge niya tayo. Sabi doon, just surrender your life. Just surrender your life to me. Sabi ng Panginoon. Kaya, sa oras pong ito, bago po ako umalis sa lugar na ito, o dito sa pulpit, God is saying na, sinasabi ng Panginoon na, mga anak, just continue, surrender your life to me. Ipagkatiwala mo lang ang buhay mo sa akin. Ako ang bahala sa iyo. Ako ang mag-iingat sa iyo. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Iingatan kita sa anumang virus, sa anumang sakit, sa anumang pangamba ng aming kapaligiran. Kaya mga kapatid, sa oras pong ito, patuloy mo natin ialay ang ating buhay sa Panginoon. Just fully surrender our life. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, here I am. I'm much willing to surrender everything to you, Lord. Oo nga, Panginoon, ikaw ay amin ang kinilala, tinanggap as Lord and Savior, pinapasok sa aming puso, sa aming buhay, bilang tagapagligtas namin. Pero Panginoon, sometimes nakagawa pa rin po kami ng hindi tama sa harapan mo. Lord, narito po kami. We are saying, Lord, we surrender our lives to you, Father. Ama, kasama po ako dito na magsusurrender ng aming buhay sa iyo, Panginoon. Lord, nakikita niyo po ang bawat puso, ang bawat kaisipan, Panginoon, ng iyong mga anak sa lugar pong ito. Panginoon, narito po kami patuloy na nagpapakumbaba, O Diyos, at nagsasabing, Panginoon, kung ikaw ay hiwalay sa amin, tunay na wala po kaming magagawa. Kaya Ama, sa oras pong ito, sa patuloy at gabay ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, narito po kami. We are saying, Lord, we surrender our life to you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba natin itaas ating mga kamay sa Panginoon? Sige po. Tanda na tayo po ay ating sinusuko ang ating buong buhay sa Kanya. Isinusuko po natin anuman ating mga kabigatan. Isinusuko natin sa Kanya anuman ating mga daladala sa oras pong ito. Mula nung tayo umalis ng ating tahanan kanina, at mayroon tayong mga kabigatan na daladala pagpasok sa building pong ito. Ang Panginoon ay sinasabi niya, just leave it here. Ipagkatiwala mo sa akin, sabi ng Panginoon. Sabi ng Banal na Espiritu Santo, say to us. Kaya patuloy po tayo na magsama-sama na manalangin sa oras pong ito. Okay, hallelujah. Aming Diyos, mapagpalang Ama, dakilang Diyos, Diyos ng kalangitan, Diyos na mapagpala, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo at sa gabay ng Banal na Espiritu Santo, Panginoon, narito po kami. Sinasabi po namin, Ama, sa harapan nyo, we surrender everything unto you, Lord. Panginoon, anuman itong mga kabigatan mong ito, amin pong inilalagay, amin pong isinasag sa iyong mga kamay, Panginoon. Ipinagkakatiwala ang buhay po namin, Panginoon. Lord, even our future, Lord God, amin din, Panginoon, pinagkakatiwala sa iyo. At naniniwala po kayo, Panginoon, na kayo ang Diyos na hindi nagpapabaya sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya Ama, marami pong salamat. Patuloy mo, Ama, tanggapin ang aming pagsuko na ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Patuloy din po namin dalangin, Panginoon. Tulungan mo po kami nang ang araw na ito, ang
buwan na ito ay tinakda sa aming bayan, sa aming bansa, na ito po ang tinatawag na Bible Month. Nangangahulugan, Panginoon, ng buwan na ito ay pahalagaan po namin ang pagsasaliksik, ang pagbabasa ng iyong buhay na salita, Panginoon. Lord, ilagay niyo po, itanim niyo po sa aming mga isipan, sa aming puso, Panginoon, na naroon po ang aming desire na patuloy na saliksikin, pag-aralan ang iyong buhay na salita. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat, aming Ama. Maraming salamat, Banal na Espiritu Santo. Kayo po ang kumilos. Kayo po ang nagsalita sa amin, sa aming kalagitnaan, sa oras pong ito. Salamat sa iyong pagpapaalala, Panginoon. Tunay na ang salita mo ay mahalaga sa bawat buhay po namin, Panginoon. Maraming salamat. Lord, continue to bless your people. Ingatan niyo, Panginoon, ang bawat buhay. Ilayo sa anumang sakit. Ilayo sa anumang virus, Panginoon, ang iyong mga anak. Even our nation, Lord God, the Philippines, Lord, the Filipino people, protect us, Lord. Guide us. Free from any harm, from any sicknesses. In Jesus' name. In Jesus' name. Marami po salamat naman sa iyong protection at gabay sa aming Panginoon. Hallelujah. We bless you, O God. We honor you, Father. We give glory, adoration. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, salamat muli sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala sa amin. Tunay na napakabuti mo, Banal na Espiritu Santo. Napakabuti mo, Ama. Napakabuti mo, Panginoon Jesus, that you gave your life for us. Hallelujah. Marami po salamat, Ama. Tanggapin niyo po ang aming papuri, pagsamba, pagdakila sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, at sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat. May bakaw ka na. With my heart as an offering to my King. Here I am, take me as an offering. Here I am, Lord, here I am, giving for your glory. Here I am, as an offer. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me, yes, oh Lord. You deserve our worship, oh God. You are worthy, worthy. Come on, lift our voice. Declare, God, you are worthy of our praise. You are worthy of all my worship. Worthy are you, Lord. You are worthy. Yes, you are worthy. Are you, Lord? Yes, you are. Worthy is the Lord. Worthy are you, Lord. Worthy are
Ikaw